ang pinakamahalagang bahagi ng ating gunita ay nasa Panitikang Bayan, nasa oral literature. Hanapin mo yung pinakamalayo na maaabot na paggunita sa kahapon ng bansa. Practically, ang aking project is to rewrite the history of poetry through my poetry. Upang magbasa ng kompostula ni Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario, narito ang samahan ng mga makatang nagsusulat sa Filipino, ang ilang kasapi ng lira o linangan sa imahen, retorika at anyo. Narito po sina R.R. Kagalingan, Dakila Kutab at Ralph Lawrence Fonte. Gising na, bunso ko. Pagkat hindi ito paraiso. Huwag mong hanapin sa lilim ng malalabay na anino. Walang dapat mangulila ngayong gabi, kundi ako. Si Memoria ay isang matandang dalaga. Gumising siyang tulog pa ang mundo. Walang katapusan ang tula at gunita. Sa hangin nakahihilong hulihin ng tingin. Naiinis ang hangin sa lungsod. Mga 50 hakbang pa'y natanaw ko ito. Hindi makilala sa sariling bayan, umalis na ang Diyos. Bago pumutok ang araw, nasa lansangan na. Tangrib, lawas ng umaalon-along alindog. Bawat saglit nagtatalik ang mortalidad at eternidad. Huwag mong itanong sa matandang makatang ito, saan ba nanggagaling ang bulaklak? Ang puso, marahil, ay isang harding pinukaw ang gabi. Isa po itong kompostula hango sa unang 18 taludtod, sa piling 18 taludtod sa mga aklat na tula ni Rio Alma. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lira. Upang magbigay pugay kay Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan, narito ang premyadong makata, mangangatha, mandudula, sanaysayista, campus director ng Philippine High School for the Arts, miyembro ng likhaan, the University of the Philippines Institute of Creative Writing or UPICW, at isa sa mga nagtatag ng lira, Dr. Victor Emmanuel Carmelo Dinadera Jr. Ano po, galing pa ako sa malayong lugar eh. At nagsasara nga kami doon ng Makiling o Makiling International Arts Festival at ang isa naming panauhin doon eh si Dr. Ramon Santos. Sir, salamat ha. Hindi na kita nabigyan ng buko pie. Pasensya, nagmamadali tayo eh. Yung kanina nagpalabas, mga kasama rin natin yan, yung Romancing Venus na nagkalat ng pakwan dito eh. Parang gusto lang magpakwan eh, no? At nung huli kami nagkita, doon yun naman sa pagpupugay. Hindi, ito talaga kung anong pinagsasasabi mo, ate. Performatura. Sa performatura, binigyan natin doon ng pagpupugay ang ating mga pambansang alagad ng sining na si Francisco Sionel Jose, na ipinakilala ni Lourdes de Vera sa mga millennials. Si Dr. Bienvenido Lumbera, na pinakilala dapat pinakilala ni Roland Tolentino, pero hindi sila dumating pareho. At si Dr. Cirilo Bautista, na pinakilala naman ni Crip Yuson, ang kanyang kaumpugang baso at kasama sa plaque. Teka muna, ano bang meron sa UST at ang daming national artist? Ano nga ba? Anyway, sa dami ng itanong natin kay Neil Garcia at kay Wendell Capili. At ba't nandito silang lahat? Sumalangit naman si Rogelio Sicat. Tumasyan din yun. Teka muna, kung magsisimula ako sa pagpupugay kay Rio Alma, hindi dapat po sa akin eh. Kasi
ang tutusin, dapat yung mga tungkungkalan ng taga University of the East. No, kasama niya doon si Rogelio Mangahas, na nasa Timog, na si Lamberto Antonio na nasa Nueva Ecija. At halimbawa, may nauna pa sa amin yung mga nagtatag ng galian sa Arte at Tula, kagaya ni Teo Antonio na nasa California. At yung mga kasama niya halimbawa sa Adarna House, na kagaya ni Mike Bigornia na nasa kabilang buhay na. Dapat yun na lang ginawa natin para mas dramatic, di po ba? Kasi magsisimula ang kwento ko sa kalagitnaan na halos ng buhay niya. No, 1985, nung ko siya nakilala, pinalad kasi kaming nanalo kami ng Makata ng Taon. Tapos, ang kasama namin doon, si Ariel Dim Borlongan at saka si Edwin Abayon, parang sa kasaysayan ng Talaang Ginto, kauna-unahan yatang nagkaroon ng mga bata. First, second, third pa. Tapos, narinig ko, na isang emisaryong ipinadala, na itago natin sa pangalang Boy Martin, na hinahunting daw kami ng isang Makatang dakila. Sa National Library pa yun eh. So pumunta naman ako, Sabado yun eh. Punang pasok ko sa Victoria Building, hindi Victoria Court. Yun ang opisina dati ng Adarna doon sa may ABS-CBN, Sergeant Esquera Corner, imagine nyo, Quezon Avenue. Pagpasok ko doon, unang bumungad sa akin, Dambuhala. Ano ang pangalan? Alfredo Navarro Salanga. Ang kakatuwa doon, nasa CR kami pareho dahil ninenervous ako. Alam ko nagkakaproblema sa kanyang zipper. Sabi ko, this is job for Superman. Sabi ko, pag lalapitan ko kayo, ito, ano kayo mangyayari? So, lumapit ako para tulungan siya. Nagkakawang gawa lang naman tayo. At tinignan niya ako ng postprandial titig. Hindi na ako lumapit. No, sabi ko, hindi pa na panahon. So, pagpasok ko ron, nandun si Rene Villanueva, nandun si Fidel Rillo, nandun si Marnie Quilates, nandun lahat ng mga barkada niyang manginginom. No? Siyempre, kami naman bata pa, hindi pa naman kami talaga nabibinyag sa ganung bagay. At yung pala, yung pupuntahan namin yun, hindi ko alam, pagamutan. Rio Alma Poetry Clinic. So, ang tingin talaga sa amin, magmula sa simula, mga pasyente. Ganun ang turing ng Rio Almang yan sa amin. So, hindi namin akalain na tuwing Sabado, kailangan namin bumalik. At yung palang parang pinapagawa niya sa amin, parang sampal sa mukha eh. Ibig sabihin niya, na yung mga, kahit nanalo ka sa mga patimpalak, paksyat ka pa rin. Kasi marami ka pa rin hindi alam. At totoo yun. No? Dahil natuto kami, sinimulan niya, yung siguro, natutuhan lang naman niya yata yung kay Benvenido Lumbera eh. No? Sa Tagalog poetry. No? So, nagbalik kami sa pag-aaral ng mga katutubong tula. Tapos, inaral namin yung mga bugtong, alamat, at kung ano pang uri, Tanaga, Jonah, Dalit, at kung ano-ano pa na hindi ko naririnig. Dahil galing nga kami sa universidad na Konyo, no? UST. At kinalaunan, nakikita namin na bawat labas pala nun, hindi ka pwedeng hindi uminom. Kasama yun sa package ng pagpasok mo sa pag-aaral sa kanya. At laging, pag nagiinom kayo, hindi lang pa sa inuman. Dahil libre naman. Wala ka namang gagawin. Naalala ko, sumalangit na si Maningning Miklat na isang kasama namin, walang ginawa naman kundi mamulutan. Pwede naman palang ganun lang mamumulutan ka lang, di mo kailangan uminom. Inuubos na talaga yung toko at baboy, no? At ang ginagawa namin, parang lagi kaming may pakay na pag mag-iinom ka, hindi pala doon inuman lang. Alam mo, sa tinagal-tagal ko, dahil hindi naman literature ang course ko, creative writing, doon talaga ako natuto ng pagtula, mga bagay na wala sa textbook. Na makikita mo sa pagitan ng mga kwentuhan, inuman at iba pa, ang kanyang mensahe. At laging doon ako natuto ng pagbabalik sa kasaysayan, pagbabalik sa tradisyon, pagbabalik sa pamana na nung una wala sa amin yon, basta makatula ka lang, ayos na pakalam mo.
Ako, Makata ako, kahit di mo maintindihan, problema mo yon na hindi pala dapat, di ba, hindi dapat. Doon namin yon natutuhan sa kanya. Hanggang kinalaunan, magiging ano pala kami, mula sa 50 o 60 na po, naging 10 na lang kami, yung 10 naging 7, at tinawag namin sarili naming Magnificent Seven dahil kami lang ang natira para tawaging tagapagtatag ng lingangan sa imahen, retorika at anyo, na kinalaunan ay magiging parang siguro pwedeng basta magiging controversial po ako, hindi naman tribute to sa akin, ano. So, pagkatapos nun, ang isang nagawa nun, dahil marami ako nakilala sa kanila, ang naitulong sa akin ng Lira, na itatag ko yung Estetica Annual Awards for Literature. At si Neil kasama dyan, no? Ang kauna-unahang produkto namin doon, si Rodolfo Jun Lana. At sunod-sunod pa, si Wendell nga, umalis pa sa Barsitaran. Nandito ba siya? Wala naman. Para sa, sorry, Vice President, Vice ano ka ba? Vice Chancellor ba? Anyway, para sumali lang doon, no? At no, lahat ng mga Dr. Cirilo, Dr. Bien, Dr. Shonil, si Sir Santos, hindi namin naimbitan para ano. At sa tingin ko yun ang pinaka bunga ng mga pamana ni Rio Alma. Kinuha rin na ako sa Diario Filipino na kauna-unahan o siguro kahuli-hulihan ding broadsheet sa Filipino. Ako yung pumalit kay Rene nung umalis siya at magtrabaho sa iba. At birthday ko pa noon, nung dala-dala ko lahat yung pulutan sa kaalak, nung pagkabungad sa akin, welga pala ng Daily Globe at magsasara na yung Diario Filipino. Nagtuloy-tuloy yung Philmag at kung ano-ano pa. No? Sa tingin ko, mga bagay na sinimulan ni Rio Alma na dapat ipagpatuloy. Nakakita ba kayo ng broadsheet ngayon sa Filipino? Wala, kasi parang pag sinabi mong Filipino, pang-tabloid ka lang. At yun dapat ang ating buhayin muli. Sa magazine, wala naman tayo, bukod sa Liwayway, wala tayong malaking magazine na matino na hindi lang puro tungkol sa artista. At yun ay tigil din. No, siguro baka pwedeng gawin ng UP Press, no, ang paglalatalan nito muli. At ako ay nakuha niya sa Sentro sa Wikang Filipino, naging ano ko rin sa nakasama. May grupo kaming tinatag, ano ba yung grupo ng samahan ng mga Sangfil, no? Ako pa yung pinag-isip niya ng pangalan at inisa-isa ko kasi gusto niya yung, 'di ba, may ang logo kasi noon yung araw na may 8 rayos o silahis. Kinumpleto ko yung lahat ng universidad na yun para puntahan. Yun ang trabaho ko. At ang pinakamalungkot, ang ayaw maging membro dun sa 8 universidad na kauna-unahan magtatag ng Sangfil, UST. Nakakatawa talaga. Okay. Noong 1995, noon sinama ako nila pag may mga poetry reading, ako yung pinakabata, buhay pa ng si Rolando Tino, nagka-campus tour, poetry reading. At doon ako unang nakagalitan ni Rio Alma. Ikalawa, nung una akong tumula tungkol sa sex. Tuwa ako noon sa Lira, sinabit ko yun. Tapos, alam mo sabi niya, Vim, ang sex, ginagawa. Hindi itinutula. Magmula nun, hindi ko nagagawa yun eh. Oo. Kasi, basta wag na, may mga bata eh, no? So, ang nangyari nun, sinama ako, yung pangalawang napagalitan niya ako, ang ano yun eh, parang Menjola Massacre. Eh, nandun kami sa CEO, sabi ko, tama-tama. So, nagsalang ko ng music ni Gary Granada, naka-t-shirt ako, naka-maong, naka-pasiking, at doon sa loob ng pasiking, merong American flag na nakatago. Tapos, dahil, kailan bang ang Menjola Massacre? April? January. So, January late na. So, nagpapahanap ako ng paputok lang. Tapos na yung January 1, di ba? So, ang nakita ko, Quitis. Ang kasunod ko na, si Benilda Santos, si Joy Barrios, si Mike Bigorna, nandun, nakapaligid sila. Pag sinti kong gano'n, gumanon agad, ako mismo nagulat, dahil sa ilalim ako, kunyari, yung drama ko, nag-struggle ako sa ilalim ng American flag. Kasi sabi, sinisindan ako, hindi ko makita yung ng Quitis. Pag gano'n ko, huli kong nakita, alam mo kung saan? Sa leeg ni Mike Bigornia. Kaya ito yung sinabi ko nga nung namatay si Sir Mike, dapat ako yung nakapatay sa kanya nung una pa lang eh. Pero pagmula na, hindi na ako sinama ni Sir Rio. Doon pumasok si Mike Rosa.
Siya naging fair-haired boy. At ako, talagang hindi na ako sinasama. Hindi na ako kinakausap. No? Ganon si Rio pag nagtampo. No, talagang napatawad na niya ako sa tingin ko nung kinuha niya ako dito sa Institute of Creative Writing na maging fellow. Tapos siya pa yung nag-nominate sa akin sa Toy Melon. Tapos eventually, ako pa rin naging kasunod niya bilang director ng ICW. Tapos siya rin nag-nominate sa akin sa C-Right. Tapos, sa papasalamat, siyempre, nakakahiya naman, ginawa kong ninong sa kasal. Naakala ko, bibigyan ako ng rice dispenser. Alam niyo, regalo sa akin, tula lang. Hindi man lang weighing scale o kaya, di ba, o rice cooker, di ba? Hindi man lang. Anyway, at nagkaroon kami rin ng proyekto na pagpupugay sa pambansang alagad ng sining. Na dinala namin wala pa na si Sir Cirilo, si Sir Bien, dinala namin sa Lipa, Batangas at tinuring siyang rockstar. Kasi ang punto ng proyektong ito, dalhin sila sa sinilangang bayan. Alam niyo si Sir Sionil Jose? Sinalin siya sa 33 wika na ang setting ng kanya ay Rosales, Pangasinan, kaya may Rosales novels. Pagdating namin sa Rosales, Pangasinan, hindi siya kilala. Yun ang punto namin, kahit si Rio, kahit si Ma'am Edith Tiempo, akala nila taga Dumaguete siya. Taga Nueva Vizcaya siya nung dinala namin. At yun yung isang nagawa ng pagpupugay. At salamat, Neil. Alam ko may kinalaman ka dito at binuhay mo itong muli. At yung isa pa, huling-huli na lang po ito. Nung ginawa ko siyang PhD advisor, nung hindi ko nagagawa yung pinagagawa niya, alam mo ginawa ko? Pinalatan ko siya bilang advisor. Oh, galit na galit siya, hindi ako kinakausap kasi hindi ko magawa yung mga pinapagawa niya eh. No? So, ang ginawa ko, pinalitan ko na lang siya. Kailangan ako matapos kasi penalty course na ako. Kung saan ako nakakuha ng 2 kay Sir Benz, by the way. Grabe. PhD, 2, grabe. Sir Ben, napapatawad na kita. Sa araw na ito lang. Okay. Ay, talagang umiinit ang buhay natin dito. Kaya siguro dapat nang simulan ng ating pagpupugay na totoo. Sapagkat espesyal ang pagpupugay na ito, espesyal din dapat ang balagtasan ngayon at dito. Si Rio Almang Makata o Virgilio Almaryong kritiko. Sino ang mas magaling? Kailangan ko ng mga magtatalo. Tumuloy ka, Makatang Mike Rosa, at ang argumento ay iyong ipakita. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ang mikropono'y medyo po mataas. Ibababa ng konti at sa aking bibigay tumapat. Si Rio Alma o Virgilio Almario ay hinahangaan kong mahusay na kritiko. Sa mga sinaliksik, sa mga sinulat, kay rami ng kanyang mga prinsipyong nailatag. Ang kanyang balagtasismo versus modernismo ay isa pong padron sa pag-aaral ng panitikang Filipino. Kaya nga, para sa akin, sa pagpaparangal na ito, siya ang mahusay, ang dakilang kritiko. Aywan ko kung may tututol, pero po ang totoo, sa mga nasulat niya, nakairaming mga libro. Nandyan nakahanay sa harap UP. ninyo. Maraming dapat na matutuhan ang mga Pilipino sa kanyang mga sinabi sa wika natin at tula.
tunay ngang marangal itong ating bansa. Kaya ako ngayon ay nananawagan sa isang matapang na lalaki na handa ngayon na sa iyo ay makipagdebate. Tuloy kayo, dakilang Teo Antonio. Sino bang makakapigil sa isang tulad ninyo? Dapat naman. Kung ako lang ngayong hapoy naging isang mangkukulam. Mangkukulam. Samantalang kayo'y mangkukulum. Ang una kong kukulamin, si Kurosa na humamo ng balagtasan. The nerve. Kung hindi lang ngayong hapoy natatanging pagpupugay sa Makatang Rio Alma, di ko siya papatuloy. Subukan mong nahamunin, kilabot ng balagtasan, palagarit ko'y pupulbusin sa aming pong tunggalyan. Huwag kayong mag-alala, nandyan si Neil Garcia. Siya ang bahala sa pabasahin nyo kanina. Ay, salamat! Mula rito, patungo sa Amerika, malilibre ang pamasahe. Kapag iyay mungkahi mo, lakandiwang minamahal. Mula. Pero, bilang pagpupugay sa Makatang Rio Alma, kaya Neil, di na baling pamasahe itabi na. Pang maalikaya. Ang pangmasahe. Ala na yun, luma na yun eh. Wala na pala yun. Historical site yun ah. Ang totoo, ako'y di ng datihang batang puso na sa batis ng pasiklab nasasabik pang maligo. Nagpa-bypass ka ba? Inaamin ko na ngayon, ako'y sadyang sukong-suko sa pagtulang karaniway di si dibdib hinahango. Meron diyan na Makatang kung sumumpat mga ako, pinipitas ang bituin ang pagsintay nilalako. Ay bakit ko na naising sapitin ang ganyang buhay kung ako rin ay gagawing si Vic Soto sa tanghalan? Aba, may bala ka pang... Kakakasalang eh. Kakakasalang kay Pauline eh. Ang totoo, ngayong hapon, ang Makatang Rio Alma ay Makatang noong kanyang kabataay naghimagsik sa kalsada. At ang sabi ng national artist na Bienvenido Lembera Nandamay pa. na si Rio ay isang Makata na inabutan ng sigwa. At siya ay nilandas niya pagbabago ng pagtula upang doon ang modernismo ay kanyang itataga. Pagkaraang sa kalsada, noong siya ay maghimagsik, inilarawan ng lipunan at ang dibos ng pag-ibig. Siya'y Makatang ang layunin, pagbabago ay tagis, katulad ng isang tabak na handang mamatay sa pag-ibig. O Makata kong Kurosa, totoo nga na mahusay na kritiko. Ngunit siya ay Makatang naiba iyang ritmo. Rhythm method. Iyang sukat at tugma na sinasabi mong metro, binago niya sa landasing na malaya iyang berso. Katulad ni Abadilla, ay naiba rin ang ritmo. Ngunit sila, nila Roger at Lamberto Antonio, ang tatlong tungkungkalan sa ngalan ng modernismo. Kung mayroon mang Makatang ang tula ay binibigkas sa kalsada, ay narito ang bahagi
noong popular na tula niya. Memina, bunsong sinta, ang ina mo ay wala pa. Nagpunta lang kay kabesa, nalilisan na ng saya. At sa ganyang suliranin at malalim na problema, nitong bayay nilarawan ang matinding pagdurusa. Kaya huwag kang ahara-hara o makata kung kurosa. Huwag mong tatanggaping kritiko lang, pero siya ay makata na marapat idambana at dapat na masamba. Nang maraming kabatang naghahanap niyang ilaw sa panahong itong bansay lumulubog, umaahon, umiigpaw. Sa naritong na kababayan, dapat natin tayong lahat ay magpugay sa makatang Rio Alma na dangal ng ating bayan. Mukhang nalungkot ka nga doon sa California. Kaya pagdating mo rito, ay takada ng takada. May masasabi ka pa ba, Makatang Coroza? Dahil ng magandang hapon mo. Kung wala nang ngayon, masasabi. magandang gabi na. Kung wala nang masasabi, Marami pang masasabi. ang makatang si Coroza. Maraming masasabi. Ano Subalit sasabihin mo? Wala ng oras. Palagay ko nga, Tayo sa- ang haba ng baka intro mo tayo eh. sa bulwagan ay piliting makaladkad. Saglit kong bubuhusan ng tubig ang apoy ng bakbakan sa tradisyon ng balagtasan na si Rio ang isa sa nag-aral. Kaya ating palakpakan, Mike Corozat, Teo Antonyong Mahal, na nagpaunlak sa UP Press na aming pinasasalamatan. Salamat po. Maraming salamat sa mga dakilang Makata, Vim Nadera, Michael Coroza at Teo Antonio. Atin pong kinikilala ang pagdating ni Vice President for Academic Affairs, Dr. Gisela Padilla Concepcion. Inaanyayahan po namin sina VP Gisela Concepcion, UP Press Director Jose Neil C. Garcia at Dekana ng CAL Amihan Bonifacio Ramolete upang magbigay ng katibayan ng pasasalamat, pagpupugay DVD at UP Press Kit kay pambansang alagad ng sining Virgilio S. Almario na kakatawanin ng kanyang asawang si Ginang Lynn Almario at anak na si Agno Almario.